With words of hatred, they surround me. Tunay sa buhay nating lahat, nakakadama tayo panaka-naka, paminsan-minsan na may mga taong nagsasalita ng masakit, masama, mga taong nagagalit, namumuhi sa atin, kuminsan wala namang dahilan. Dealing with haters. Paano nga ba pakikisamahan, pakikitunguhan, yung mga taong galit na galit, namumuhi sa atin? There are really many haters. At dapat nating isuko sa Panginoon ang mga issue na ganito para hindi tayo masira, masaktan, at patuloy na mabagabag. Panginoon, salamat po dahil kayo ang aming pwedeng takbuhan, kayo ang aming pwedeng silungan, sandalan, panghawakan sa mga panahon na kami ay nakakadama ng galit, pagkamuhi, even ng violence ng aming kapwa. Sa sandaling ito, Panginoon, nais aming marinig ang inyong tinig, turuan nyo kami takayin, pero bago ang yan ay kami pakalinisin nyo po, Panginoon. Kinikilala namin ang aming mga pagkukulang, mga pagkakamali. Punuan nyo po kami, Panginoon, ng inyong patawad, pag-ibig, at buuin nyo ang mga nasisira sa amin. Buuin nyo ang mga nagkakaroon ng lamat, mga bitak, at mga pagkakasira sa aming pagkatao. Buuin nyo ang aming loob, ang aming damdamin. Pakalinisin nyo kami at gawing karapat-dapat na tumanggap ng inyong pagtuturo. Kayo lang po ang mangaral. Nais naming marinig ay tinig nyo lamang, gamitin nyo lamang inyong lingkod na daluyan ng iyong pagpapala tungo sa aming lahat. Glorify yourself, teach your people. We honor you, we thank you. In the name of your Son, Jesus, our Lord and Savior. Haters. Kuminsan mga strangers yan, mga hindi nating kilala, nagagalit sa atin. Minsan naman kilala natin, neighbors. Minsan workmates. Sa workplace, may mga nagagalit sa'yo, namumuhi sa'yo, sinisiraan ka. And sometimes haters can come from the ranks of our so-called friends. At ang isa sa mga masakit kung galing yan sa ating pamilya, mga kamag-anak. But what do? Haters gonna hate. Talagang may mga queen of hatred and mga king of hatred. Ano ang pwede nating blessing na makuha sa mga haters o sa kabila ng may mga haters tayo? From haters, learn about yourself. Ang mga haters, sinasabi sa atin yung katotohanan na kuminsan hindi masabi ng ating friends and lovers. Kaya meron din tayong pwedeng mapala sa kanila. Bagamat marami silang sasabihin hindi totoo o exaggerated o kalahati lang ng totoo, kalahating mali. Pero meron at merong mga katotohanan tayong pwedeng mapulot sa kanila. Kaya mga haters, yung mga detractors, pwede yan maging parang salamin na pwede nating makita ang ating sarili. Pwedeng mga sounding board yan na nadidinig natin sa kanilang alingaw-ngaw ng sarili nating tinig. In other words, pwede nating masuri ang ating sarili sa pamamagitan ng mga sinasabi, ipinaparatang ng mga nagagalit sa atin. Lamentations 3:40. Let us examine our ways and test them. At isa sa mga paraan na pwede nating masuri ang sarili ay sa pamamagitan ng pakikinig ng maingat sa sinasabi ng mga galit sa atin. Dahil maaaring sa kanila natin madinig yung mga hindi masabi-sabi ng mga nag-aalangan, mga nakikiramdam, at nagsasaalang-alang sa ating damdamin ng mga kaibigan. So, suriin natin ating sarili, suriin din natin ang sinasabi ng mga haters sa atin kung may katotohanan. Galatians 6:4-5, each one should test their own actions, for each one should carry their own load. Kanya-kanya daw tayong pasan ng ating mga dalahin, kanya-kanyang hila ng ating mga hinihila sa buhay, at ang bawat isa dapat ay sinusuri ang kanyang mga gawa, ang kanyang mga gawi, ang kanyang mga asal. So from haters, fish for truth. Out of the mouth of haters, sometimes the truth could come. It comes from the mouth of haters. Kasi nga wala silang preno-preno, wala silang paggalang at pagsasaalang-alang, kaya maaaring masabi nila yung mga katotohanan na mahalagang dapat din nating malaman. Kumbaga kung pag nangingisda ka,
Ganon din ang gawin mo pagka may hater. Tingnan mo, baka may isda ka, may mahuli ka, may makita ka na katotohanan. John 8:32, you will know the truth, and the truth will set you free. And it doesn't matter from whose mouth the truth comes. Truth is truth. If it comes from people who love you, if it comes from people who hate you, truth is truth that must be heard. 1 Corinthians 2:11, for who knows a person's thoughts except their own spirit within them? Sino nga bang tunay na manunuri sa atin kundi ang sarili nating espiritu, ang sarili nating diwa? Pero yung diwa at espiritu na yon, madalas natutulog, madalas namamanhid, kailangang gisingin. At pwedeng yun ay magising ng mga pananalita ng mga taong galit sa atin. Kung meron naman sa atin ngayon na hindi, sasabihin mo, ay walang galit sa akin, hindi ko issue yan, hindi ko problema yan. Pero siguro may mga nagagalit na nagkukwento sa inyo tungkol sa ibang tao, gamitin nyo rin itong mga pinag-aaralan. Suriin nyo rin kung may katotohanan, totoo ba? Yung bang taong kinagagalitan niya, kinamumuhian niya, ay pwede nyong matulungan by analyzing kung ano ang totoo dito sa sinasabi nitong nagagalit, and in your own friendly way ay makatulong ka doon sa tinutukoy niya para maituwid ang pagkakamali ng tinutukoy niya. So ang lahat ng mga ito ay pakikinabangan natin kung ating uunawaing mabuti. Filter hateful words for nuggets of gold. Kuminsan sa galit na sinasabi ng iyong asawa, nagagalit ka agad, hindi mo tuloy nadidinig ang tunay niyang mensahe. Pag may nagbubunga nga, gusto mong magbunga nga rin, malakas ang boses niya, mas lalakasan mo yun sa'yo, hindi mo madidinig ang sinasabi niya. Yung mga nagsasala ng ginto sa mga ilog, mga gold banners, kumukuha sila, sumasalok sila ng maraming buhangin, maraming lupa, at sinasala nila para makita nila kung may matitirang mga ginto doon. Ganon din ang gagawin natin pagka may mga nagtatambak-tambak ng pagkarami-raming salita sa ating tenga, salain natin. Kahit na masakit ang mga sinasabi, kasaba kaya makita tayong mga pira-pirasong ginto ng katotohanan na pwede nating magamit for self-improvement. In fact, pwedeng ituring ang mga sinasabi ng taong galit sa atin na payo, na aral. Kung magiging kalmado lang tayo sa pakikinig at susuriin at hahanapin kung ano ang totoo sa mga sinasabi nila. Proverbs 19:20, listen to advice and accept discipline, and at the end you will be counted among the wise. And haters could be our unintended advisors. Yung mga haters na nagsasalita sa atin ng masasakit, kuminsan ang gusto lang nilang gawin ay saktan tayo, pero kung tayo ay matalino at hindi nagpapadala sa bugso ng damdamin, sa pakikinig na mabuti, maaari tayong makinabang at may mapala tayo sa kanilang mga pagbubunganga, sa kanilang ranting, sa kanilang mga sigaw at mga galit, o kaya mga bulong-bulong. Kasi hindi naman lahat ng haters sumisigaw, meron pabulong kung mga atake. Mainam pakinggan. Benefit if you have haters. At least may pinakinabang ka. Guided by their truth, improve yourself. Pag kami nagsabi sa iyong, napakatamad mo, ang dami-dami kong pinapagawa sa iyo, hindi mo ginagawa, isipin mo, totoo naman na, thank you for telling me that. Salamat sa paalala. Pag may nagsabi sa iyo, ang pangit-pangit mong manamit, naisip mo, may point. Salamat, mag-i-improve ako ng aking pananamit. Kasi yung mga kaibigan ko, hindi naman sasabihin yan eh. Kasi naaawa sa akin o ayaw sabihin. Pero may nagsabi sa iyo, dahil kagalit mo, maaari ka ngayon makinabang. Psalm 109, 2-4, people who are wicked have opened their mouths against me. With words of hatred, they surround me. But I am a man of prayer. Maraming sinasabi ang mga tao laban sa akin, masasakit. Pero ako isang taong madalanginin. At kahulugan din ng madalanginin yung mapagbulay-bulay, mapagmuni-muni. You reflect. So, yun ang tamang sagot sa mga wicked. Yun ang tamang reaksyon sa mga nagsasalita ng masasakit. Be prayerful. Reflect.
Mag-quiet time ka, suriin mo kung ano ang blessing na maaari mong makuha sa sinasabi niya. Lalo't nasaktan ka todo, dapat may pakinabang ka para hindi ka lugi. At ang pakinabang lang ay matuto sa sinasabi niya, at dahil sa natutunan, ay lalong ayusin ang sarili. Ano pa ang marapat nating reaksyon sa haters? Mga laging galit sa atin, laging namumuhi. Limit, minimize, and if needed, cut your engagement with haters. Pag alam mong galit sa'yo, magagalitin, o likas na gano'n ang karakter, kontian lang ang pakikitungo. Sa ating wika, maraming salita na tinutukoy ay antas o degree ng pakikipagkapwa. Una, pwede kang makihalubilo. Pwede kang makisalamuha. Pag nilalim-laliman mo pa, pwede kang ngayong makipagmabutihan. Pwede kang makisama. Then pwede kang makisangkot. At yung pinakasukdulan, pwede kang makiisa. Alin doon ang ibabagay mo sa mga haters? Dapat makihalubilo ka lang. Huwag kang makisama. Huwag kang makisangkot lalo na. Huwag kang makipagmabutihan. Huwag kang makiisa. Kasi gulo ang iyong papasukin. Ang mga Arabo'y may kasabihan, close the door that brings in the draft. Isara daw ang pinto na pinapasukan ng ambon, ng ulan, ng ampias, tawag sa Laguna. So, pinapasok pala, di isara mo. May mga taong haters, nagpapadala sa'yo ng hate mail, nagpapadala sa'yo ng mga hate messages, lagi kang binubulungan, sinasabihan ng mga hateful words. Limit your engagement. Ang dapat nga doon, iwas. Proverbs 9:7-8, whoever corrects a mocker invites insults. Whoever rebukes the wicked incurs abuse. Do not rebuke mockers or they will hate you. Rebuke the wise and they will love you. Words of wisdom from Proverbs. Pag lagi mong gustong ituwid ang sinasabi ng mali, ikaw ay nang aakit lamang ng panglilibak o pangiinsulto o panglalait niya. Kasi pag itinutuwid mo yung masamang tao, magagalit siya sa iyo, aabusuhin ka niya sa salita, sa gawa. Sasaktan ka niya ng salita o sasaktan ka niya physically. Kaya sabi, huwag mo nang ituwid yung mga mockers. Huwag mo na silang sikapan pa na pagsabihan, lalo sa Facebook. Merong nagrarant, nagagalit, nagmumura, huwag mo nang patulan, huwag mo nang ituwid. Kasi hindi mo maitutuwid. Yung mga ganong tao, ang gusto nila lang maglabas ng mga galit nila at makagalit ng iba, magtatagumpay sila pagka ikaw ay na pumasok sa kanilang mga lambat at ikaw ay nahuling parang isda doon. So, the wise you may rebuke. Because the wise when rebuked will love you. But the wicked will hate you when you rebuke them. Don't bother. Mapapaaway ka lang. May mga chismosa, nagkakalat ng mga maling chismis, huwag mo nang puntahan para ituwid. Mamaya, nagpapagulong-gulong na kayo, nagsasabunutan na kayo. Kasi hindi naman magpapatuwid yun Karakter na nga niya yun. Galatians 5:15, if you bite and devour each other, watch out or you will be destroyed by each other. So pagka may asong ulol, umiwas ka. Hindi mo siya mabibigyan ng sense. Pagka mayroong war freak, gustong mang-away, gustong makipagkagalit, gustong makipagbabag, lumayo ka. Wala kang mabuting mapapala. At maganda, lalo't na-identify mo na yung mga tao, mga haters, mga laging may sama ng loob, may galit, may hinanakit, may sumbat. Do not always hear or listen to haters. Huwag lagi makinig. Control and minimize communication and correspondence. Do not always fish for their words. Alam mo na si person A, hater. Tapos lagi mo pa tinatanong kay person B, anong sabi? Anong sabi ni person A? O anong latest? Anong sinabi sa'yo? Bakit mo pa gustong malaman? Para magalit ka rin?
para masira ang mood mo. Huwag mo nang alamin. Do not subscribe. Do not follow. Pagka alam mong galit lang siya. Kasi baka siya magtagumpay na magalit ka rin niya, patulan mo, pareho na kayo. O kaya hindi mo pinapatulan pero sumasama ang loob mo. Bakit mo kailangang marinig ang mga salita na nagpapasama ng loob mo? Lalo't pa ulit-ulit lang naman. Siguro pwedeng marinig yan minsan, 2 beses, para nga hanapan mo ng katotohanan, para matuto tayo ng lesson from that kind of statement. Pero matapos mong marinig once or twice, hindi na yun makapakipakinabang na patuloy mong marinig pa ulit-ulit. Yun at yun din. Galit na naman yung neighbor mo, huwag mo nang malaman. May sinabi na naman sa'yo yung kumari mo, meron na namang reklamo at galit yung kasama mo sa trabaho. Alam mo na yun, paulit-ulit lang, so tigilan mo nang malaman. Para hindi ka madamay at matahimik ka. And do not exchange words with haters. Nagpadala sa iyo ng email, nagpadala ng text, nagpadala ng message na hateful, huwag mong sagutin. Sa tennis man, pagka nag-serve ng bola at hindi mo na ibalik, nag-serve ng bola, hindi muli na ibalik, nag-serve ng bola, hindi muli na ibalik, tapos ang labanan. Pero pag patuloy mong ibinabalik, ibabalik din niya sa iyo, ibabalik mo pa uli ang haba ng rally, tuloy-tuloy yung laro nyo. Ganon din ang bungangaan, yung balitaktakan, yung awayan, mga parunggitan, parinigan, hindi matatapos habang dinidinig mo at pagkadinig mo may sasabihin ka rin. Kasi yung sinasabi mo makakarating din sa kanya. Totoo yung sinasabi ang matatanda, may tainga ang lupa, may pakpak ang balita. Even the Bible says that. Sabi niya, you must never tell secrets because even birds can carry your secret and bring them to the king or to someone na topic ng usapan ninyo at mapapalagay ka sa gulo. Kaya pag may naririnig tayong hateful words, angry words, the best answer is silence. At kung hindi ka nagalit at hindi na rin siya galit at makakabuting mag-usap, doon pa lang kayo mag-usap. Pero habang galit siya, walang mararating ang pag-uusap. Buti pa wag na lang. Lalala lang, mas marami lang siyang masasabi, baka ikaw may sabihin din, mas gumulo pa kaysa dati. Ephesians 4:29. Do not let any unwholesome talk come out of your mouths. Tayo pa naman syempre, mga tao, maraming may pride. Pag nakarinig ka ng masamang salita, huy, pangit ka daw. Sabihin mo, mas pangit siya. Siyempre, ito namang nagdala sa'yo, tonto, dahil may dadali na naman siya, punta na naman dyan, mas pangit ka daw. Ang lalala yan ang lalala. Huwag mong patulan. Huwag kang magbibigay ng comment. Kasi ang daldala niyang away, parang apoy. Pag hindi mo na nilagyan ng fuel, mauubos na yun, titigil na. Pero habang dagdag ka ng dagdag, siyempre, matutuloy pa rin yung apoy. And do not exchange words with haters through or via other people. Yung galit sa'yo si A, dinala sa'yo ni B, yung balita, magko-comment ka, ibabalik ni B yun sa kanya. Sabi sa Micah 7:5, do not trust a neighbor. Put no confidence in a friend. Even with the woman who lies in your embrace, guard the words of your lips. Pakaingatan mo daw ang mga salita mo at huwag kang laging magtiwala sa kapitbahay, sa kaibigan, at kahit sa iyong asawa. Kasi maaaring maulit niya, sinasadya man o hindi, nadulas yung dila, nasabi rin. So kung ayaw mong kumalat, ayaw mong lumaki ang gulo, huwag ka nalang kumibo kahit sa asawa mo. And it goes for asawang lalaki or asawang babae. Kasi kung minsan, may nasabi ka, galit na galit siya sa kagalit mo, mabibitawan din niya yung salita na yun. O kaya, tingin niya, wala siyang sariling authority. Ikaw meron, ikaw yung nagsalita, i-quote ka niya para magbukang malakas yung statement niya. Hahaba at hahaba ang gulo. 2 Timothy 2:16, avoid godless chatter because those who indulge in it will become more and more ungodly. Iwasan daw yung mga usapang hindi makadiyos. Yung mga usapang walang katuturan, mga usapang nakakagalit, mga usapan na nagpapahaba ng gulo.
ang mga sumasali daw sa kanyang mga usapan ay lalo lang sumasama. Sumasama ang puso, sumasama ang bibig, sumasama ang kalagayan. So, anong gagawin natin sa haters? Unfollow. Unfriend. Block. Haters. Alam mo na nga, hater, follow ka ba ng follow? Tapos galit na galit ka, magko-comment ka ngayon, magko-comment siya, may sasalip pang iba, bakbakan galore. Why? Ang iksi-iksi ng buhay, 24 hours a day lang, 3 oras ka pang galit, sayang. Dapat sana masaya ka, hindi ka galit. So huwag kang humanap ng gulo. Proverbs 14:7, stay away from a fool. In Proverbs 20:19, avoid anyone who talks too much. Laging may comment, laging may sinasabi, laging merong wisecrack, iwasan daw ang mga taong yon. And remember, mga anak ng Diyos, what do you do with haters? Do not hate back. 1 Peter 3:9, do not repay evil with evil or insult with insult. Kung hater siya, problema niya yon, pero dapat hindi ka maging hater. Galit ka sa akin, well, that's your problem, pero ako hindi galit sa'yo. Ganun dapat. Hindi galit ka sa akin, ako galit na rin sa'yo. Natalo ka. Huwag daw susuklian ng mali ng mali. At yung man lalait ng lilibak, huwag suklian ng lait o libak din. Kasi hindi matatapos. Huwag tumabla sa mga haters. Do not level with haters, but instead stay on high moral ground. Nagpapakababa siya. Nakikipag-away siya. Humahanap siya ng gulo. Wala siyang respeto sa sarili, walang respeto sa iyo. Huwag kang pumatol. Huwag kang tumabla kasi magiging pareho lang kayo. Pangit pala ugali niya. Sinuklian mo ng pangit na ugali, edi pareho lang kayo. Mababa pa lang ang antas ng kanyang pagkatao, tapos tinablahan mo siya, edi pareho lang kayong mababa ang pagkatao. Do not be a hater. Even people hate you, because that would mean defeat. Nagtagumpay ang kadiliman, nagtagumpay ang kasamaan, ikaw na mabuti, napasama na rin ng masama, edi pareho lang kayo. Matthew 5:44-48, sabi ng Panginoong Jesus, I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be children of your Father in heaven. He causes His sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. If you love those who love you, what reward will you get? Are not even the tax collectors doing that? Napakalino ng turo ni Jesus. Ibigin mo ang iyong kaaway. Ipanalangin mo yung haters mo, yung gumagawa sa ng masama, para matawag ka at talagang maituring at masukat na anak ng ama natin na nasa langit. Kasi sabi niya, pinapasikat din ng Diyos ang araw sa masama at sa mabuting tao. Napapaulanan din ang bukid, halamanan ng masama at mabuting tao. Ikaw, kung magiging mabait ka lang sa mabait sa'yo, kahit mga masasamang tao, ganun mabait din sila sa mabait sa kanila. Kung mahal mo lang yung nagmamahal sa'yo, kahit mga kriminal, ganun din. Papagmahal din sila sa nagmamahal sa kanila. Pero anak kayo ng Diyos, dapat mahigitan ninyo ang mga yan. So, ang sumusukli ng kabutihan sa kasamaan, yun ang anak ng Diyos. Yung sumusukli ng kasamaan sa kasamaan, hindi yun ang pamantayan ng anak ng Diyos. So stay on high moral ground. Huwag kang lumusong sa putikan kung saan naroon yung nang-aaway sa'yo. Kasi pareho lang kayong magpagugulong-gulong sa putikan, wala na kayong pinagkaiba. Akala ng iba, pag maibigin ka, mapagpatawad, lugi ka, no? Bakit naman tayo ipapalugi ni Jesus? Ang turo niya, pag masama, gantihan mo ng mabuti. Kasi, pag may galit, at isinukli mo'y galit din, kahit masaktan mo siya o hindi, nasaktan mo ang iyong sarili.
Kasi nakakasakit sa sarili ang magalit. Tumataas ang blood pressure mo, bumibilis ang pintig ng iyong puso, at kung diabetic ka, tataas ang blood sugar mo, kahit wala kang kinakaing panutya, yung nagagalit ka, na-stress ka, nagkakaroon ka ng wrinkles, nawawalan ka ng ganang kumain, hindi ka makatulog, pag galit ka, lugi ka. Kaya sabi ni Jesus, huwag ka na magalit. Galit sila, mahalin mo. Kasi nagmamahal, di ba? Inspired, ganado, masaya. So yun ang tinuturo ni Jesus, yung mabuti para sa'yo. At mabuti rin para sa kapwa. Kasi kung siya ay galit, galit ka rin, mamaya mas galit na siya, mas gagawa siya ng masama sa'yo, mas nalalagay ka sa panganib. Samantalang kung galit siya, hindi ka nagalit, gumawa ka ng mabuti, pwedeng tumigil na siyang magalit, or at least hindi na madadagdagan ng galit niya, whichever the case, will be beneficial for you. Hindi tayo ay pinapatalo ni Jesus pag ang itinuturo niya yung maging people of peace, mapayapa, mapagpatawad. Kasi pag hindi ka nagpapatawad, ikaw ang nagsasuffer. Dala-dala mo sa puso mo yung galit. Masama ang yung loob. Can you imagine yung loob mo masama? Sinong lugi? Ikaw. Kaya dapat sundin si Jesus. Mabuti yung para sa'yo, mabuti para sa kapwa. And if things really work well, yung pagkakagalit nyo, baka mauwi pa sa pagkakaibigan. Pero definitely, yung galit, sinagot mo ng galit din, hindi uuwi yun sa pagkakaibigan. At sa pagpapatuloy ni Jesus, verse 47, and if you greet only your own people, what are you doing more than others? Do not even pagans do that? Be perfect. And by being perfect, ibig sabihin ni Jesus, in love, in forgiving, not in morality. Impossible yun. Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. Bakit perfect dito ang Heavenly Father? He sends His rain on the good and the bad. He lets His sun shine on the good and the bad. Yun ang perfection ng Father na tinutukoy dito. Kaya pag sinabi sa iyong, be perfect as your Father is perfect, ibig sabihin, be perfect in love, be perfect in forgiving, be good to the good and the bad. Akala kasi ng iba yung perfection na yun, personal moral perfection. Sobrang hirap gawin yun. Do good to haters. Yun ang tunay na victory. One, yung hindi ka gumawa ng mali, victory na yun. Gumawa ka pa ng mabuti, lalong victory. At paano kung tablan pa siya positively, na nagbago siya at bumuti rin, sobrang victory. But no victory can happen if you do bad to haters. Lalo mo lang silang gagalitin. Kaya sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 4:12-13, when we are cursed, do we curse back? No. We bless. When we are persecuted, we endure it. When we are slandered, we answer kindly. Yun ang formula. Kung gulo man ang kalooban niya, yung kalooban mo hindi, so dapat payapa, tahimik, hindi ka nagsusukli ng mali sa mali. Kasi pagharap niyo sa Diyos, pareho na lang kayo mali. Ano pang inilamang mo doon? Romans 12:19-21, do not take revenge, my dear friends. On the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Huwag kang patalo sa masama by being bad yourself. Talunin mo ang masama sa paggawa ng mabuti. Yun ang tagumpay. This is true victory. And from the hatred of people around, know, then understand, then empathize with haters. People who are hateful are crying for help. Yung sobrang bungangera, sobrang loud, may emptiness sa loob niya yan. Yung sobrang pa-impress, sobrang magyabang, may insecurity yan na pinipilit niyang takpan. Yung laging galit sa mundo,
sugatan yan. Maraming nasugat sa kanyang puso. Maraming nanugat sa kanya. So yung taong hateful, laging galit, ang puso nun punong-puno ng poison. At malamang hindi naman siya ang naglagay doon mag-isa. Sinaktan siya, kinawawa ng iba. Ang natutunan niya ngayon sa buhay, puro paghihiganti. Kaya kahit wala kang ginagawang masama, galit sa'yo. Kasi galit siya sa mundo. Alam niyo yung mga haters sa mga achievers? Yung nabubwisit sa'yo kasi ang galing-galing mo, ang runong-runong mo, ang ganda-ganda mo, ang yaman-yaman mo, ang matagumpay ka. Alam niyo kung sinong hateful sa ganon? Yung mga failures. Sometimes, hatred is an expression of envy. May nakita na ba kayo na envious na actually mas maraming achievement kaysa sa kinakainggitan niya? No. Real achievers are not envious of others. Ang envious, yung kulang. Ang namimintas, yung kulang. At sabi nga nila, most criticism is an expression of inner inadequacy, of envy, of jealousy. Kasi kung naaawa ka sa isang tao dahil pangit siya, talaga bang lalaitin mo siya? Di ba naaawa ka, papagandahin mo siya. Pero kaya mo siya nilalait-lait at pinapalabas mo ang kapangitan niya kasi may inggit ka. Kaya yung mga walang love life, inggit na inggit sa mga mabili eh. Very loose ang babaeng ito. Walang kwentang babae. Ang daming manliligaw. Ate, may manliligo ka ba? Wala. Kaya naman pala eh. So ano ngayon ang solusyon doon? Eh di ipanalangin mong siya maging kaakit-akit at kaibig-ibig at maligawan. Kasi pag marami naman liligaw yun, titigil na yung mag-comment sa iba. Kasi masaya na siya. Alam niyo, mareklamo yung mga maingay, malungkot yun, kulang, dahok, maralita sa kanyang kalooban, kaya ang ingay-ingay. The empty can strikes loud. Subukan nyo na may nalaglag na lata na punong-puno, di ba tahimik lang, pero yung walang laman, klang, 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 klang. Wala kasing laman. Kaya yung mga taong, klang, 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 klang. Merong walang laman na kalooban, empty. Siguro walang love life, walang pera, walang achievement, wala. Kaya ang ingay. Kasi yan talagang marami, tahimik yun. Kaya may mga pera-pera, ang ingay-ingay mag-usap, hoy, mag-abroad tayo, hoy, nag-shopping ako, hoy, ganito ang bag ko. May pera-pera yun, pero hindi pa yun marami. Kasi yung tunay na marami, tahimik. So yung tahimik, kahit may kulang ka, pero tahimik ka, baka mapagkamalang kang puno. So mabuti pa manahimik ka na lang. Kasi habang nag-iingay ka, binibisto mo lang yung sarili. Kailangan quiet ang tao. Yung tahimik ka lang. Huwag mong patulan yung maiingay. In fact, mga anak ng Diyos, imbes mainis tayo at magalit, sikapin natin unawain. Kasi pag naunawa mo na, magsisimula ka ng maawa. Magsisimula ka magkaroon ng malasakit, hindi ka magagalit. Itatrato mo siyang pasyente kesa kalaban. Sabihin, pasyente po ba sa mental hospital? Kahit saan ang hospital, basta pasyente. Hindi mo kalaban. Kailangang magamot. Kailangang matulungan. Kaya ang sabi sa James 1:19, everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Gumugulo ang mundo pag binabaligtad natin. Quick to become angry, quick to speak, and slow to listen. Dapat pakinggan mo. Kasi ang mga reklamo, may mga ibang sinasabi yon. Kung minsan ang mga magulang, pag uwi ng anak, gabi na gabi ka na naman, lagi kang ginagabi. Magagalit kayo yung anak. Pero ang ibig lang palang sabihin ng magulang, miss na miss kita, anak. Naiinip ako, nalulungkot ako, kanina pa kita gustong makasama. Hindi naman sinasabi langin ng magulang yun dinadaan sa galit. Kaya nga sinasabi ko mga kapatid, pag may nagagalit, huwag kayo magalit din agad. Pakinggan nyo yung tunay na mensahe. Kasi bihira naman nating ipinagtatapat sa salita yung tunay nating niloloob. May iba tayong sinasabi, pero merong ibang mensahe yun. Kaya kung ikaw'y mananahimik, manunuri, malalaman mong, ay,
Nalulungkot lang pala yung nanay ko kaya nagnanag sa akin pag wala pa ako. So, lalo mong maunawaan, masasamahan mo siya at mas maipapaliwanag mo na maganda kung minsan kung bakit wala ka pa sa bahay. Kasi magdadabog ka, magkakagalit kayo, walang narating. Pinakatotoo ito sa mag-asawa ha. Kahit ang mag-asawa, hindi laging tapat sa isa't isa kung magsalita. Lalo kayo mga hinanakit, maliliit na bagay na nakakahiyang sabihin. Sinosolo na lang, dinidibdib na lang mag-isa. Pero pag napuno, dumami, biglang sumasabog. Nagtataka ka ngayon, bakit yun lang nagalit na to? Pero ang dami na palang pumuno at yung huling ginawa mo, ang huling patak na pumuno kaya umapaw. Diba? Hindi naman siya pwedeng mapuno sa walang kakwenta-kwenta kung hindi maraming ipon. Gumisas mo, para yan lang, nagalit ka na, galit na galit ka na. Hindi lang yan. That's the last drop that filled me to the full. Galit na ako. Diba? Sabi mo ganon. Kasi ang dami na. Pero hindi ka kasi nakikinig. Tingnan, nagsasalita siya. Nagsasalita ka rin. Makikipag-away ka. Walang mararating. Makinig. Be silent. Romans 12:17, do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everyone, especially in the eyes of those who are ranting, who are angry. Dapat tama ang pakitungo mo sa kanya. Every anger, every hatred is a cry for help. That's why angry people, hateful people, envious people actually are needy of help. So hindi nila kailangan na awayin mo rin sila. Ang kailangan nila, tulungan sila para malutas nila yung malalalim nila mga pangangailangan para tumigil silang maging ganon. May mga nakita ako sa internet ng mga quotes tungkol sa mga haters. Yung isa, sabi, anyone who is popular is bound to be disliked. O, basahin nyo na lang. Next,